kapayapaan at katuwaan. Ako'y maluwalhating mananahan kasama niya magpakailanman. Nais mo ba siyang gawing sariling tagapagligtas at Panginoon? Pero katulad ng marami ngayon, si Davis ay walang panahon para sa tagapagligtas o Panginoon. Abala siya sa paghahanda ng isang malaking handaan na dadalawan ng mga dakilang tao sa lupaing yon. Dumarating na silang lahat. Ang tanyag na Poncio Pilato, ang hari ng Syria, at ang kanyang asawa. Si Lexenius, isang mayamang negosyanteng taga Tyre, si Haring Herodes at Reynang Herodias, si Senador Habeto ng Roma, at siyempre naroon si Dives kasama ng kanyang paboritong babae, samantalang si Mrs. Dives ay nagmumukmok sa isang tabi. Ang pinunong saserdotes, si Caiaphas, ay dumalo rin para bumati kay Dives. Sandali lang mga kababaihan, iwanan muna nyo. Pinasasalamatan kita sa napakalaking kaloob mo sa templo. Walang anuman. Ang pinag-uusapan ni Caiaphas at Dives ay patungkol kay Jesus, isang pagsang mapait sa Hudyong saserdote at mayamang Dives. Inaangkin pala niya na siya ay anak ng kataas-taasang Diyos, samantalang maraming nagsasabing ipapako siya. Masasabi ko sa iyo, Caiaphas, kung mapapaalis natin ang mga taong tulad ni Jesus dito sa lupaing ito'y magiging mabuting tirahan. Salamat na muli sa iyong mabuting handog. Halina kayo mga babae. Pagmasdan mo lang sila. Pinunong Dives, Ano yon? ang pulubing Lazaro'y patay na. Salamat naman. Dahil dumadating na mga bisita ko. Kukuha ba ng alipin para dalhin ang bangkay? Aba, siyempre. Namatay si Lazaro sa isang madilim na lugar. Ang hindi alam ni Dives, si Lazaro ay binisita ng mga tagalangit sa sandali ng kanyang kamatayan para dalhin siya sa kaluwalhatiang langit. Magbangon ka, anak. Malaya ka na ngayon. O anong saya ng araw na ito para kay Lazaro? At anong saya din ito sa inyo kung kayo'y handang humarap sa Diyos? Maligayang kagadyang Lazaro. Talagang hinihintay ka na. Dito'y hindi ka na magugutom, mauuhaw, o kaya'y mauupo sa malamig. Kung hindi sa walang hanggang buhay magpakailanman, at ang iyong tatamuhin ay ang pagpapala ng Panginoon. Ngunit mayroong kaligayahan sa lahat na inihanda ng Diyos. Mga awit 16:11 at ang sabi, sa kanyang kanang kamay ay may mga kasayahang magpakailanman. Maraming masasayang pangyayaring magaganap sa tabi ng ilog ng buhay. Lahat ay makakainom ng tubig ng buhay. Anong awitan at kagalakan doon magpakailanman? Ngunit balikan natin ang pagdiriwang ng mayamang Dives. Sa kasalukuyan, ang pagtitipon ay nasa kalagitnaan.
Tahimik! Tahimik mga kasama. Magbibigay galang ako sa ating hari, kay Haring Herodes. Inom tayo para kay Haring Herodes. Hindi ako makahinga. Tatawag ako ng manggagamot. Ngunit huli na, wala nang magawang buting manggagamot para sa kanya. Patay na siya. Iyon ang huling pagdalo niya ng kasayahan. Masasaksihan lang ng mga taong huling palabas ni Dives doon sa kanyang kabaong. Mga kaibigan, malaking kawalan para sa atin na isang mabuting mamamayan ng ating bansang pumanaw, ang kaibigang Dives. Si Ginoong Dives ay isa kong matalik na kaibigan. Bagamat siya ay hindi matapat na dumadalo sa maraming serbisyo, pero matapat naman siya sa templo. Sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mabubuting handog, natitiyak kong maunawa ng Diyos na siya isang abalang tao. At wala akong duda kung nasaan siya ngayon. Siya ay nasa langit at naghihintay sa ating lahat upang katagpuin doon. Ngunit nagkamali si Caiphas. Sabi ng Biblia, at sa Hades, si Dives ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat ako'y nahihirapan sa alab na ito. Datapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na habang ikaw ay buhay pa. Tumanggap ka ng mga mabubuting bagay samantalang si Lazaro ay mga kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito at ikaw ay pinahihirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga ibig tumawid buhat dito patungo sa inyo hindi maaari at gayon din walang makatatawid mula dyan patungo sa amin. Ama! Isugo mo si Lazaro sa lupa! Harap at patotoo sa aking asawa at mga kapatid upang hindi sila mapunta dito sa lugar ng pagdurusa! Nasa kanila si Moses at mga propeta. Bayaw sila'y pakinggan nila. Hindi, Amang Abraham. Kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila ay magsisisi. Kung hindi nila pinakikinggan si Moses at mga propeta, ay di may kahit sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Bakit nababahalang mayaman para sa kanyang mga kapatid upang mapaalalahanan tungkol sa impyerno? Dahil ba sa dakilang pagmamahal niya sa kanila? Sa wari ko hindi. Mayroong nasa isip niya na alam niya na kapag ang mga kapatid niya ay pumunta sa impyerno, ay susumbatan siya nila sa pagtungo nila doon at yun ay karagdagan sa kanyang paghihirap. Ngunit, humantong din sila sa impyerno. Sa pangkaraniwang istorya, ito ang wakas. Makakauwi na tayong lahat at kalimutan ang tungkol dito. Ngunit hindi sa walang hanggang kasaysayan tulad nito. Ang pangyayaring tulad nito ay magpapatuloy magpakailan paman. Ang alab ng apoy ay magpakailan paman. Ang pagturusa ay magpakailan paman. Ang alaala noon ay magpakailan paman. Ang pagkauhaw ay magpakailan paman. Tignan natin si Dives pagkalipas ng 1,000 taon, siya ay nandun pa rin sa impyerno. Nakinig lang ako. Pero hindi. Nagmalaki ko. Lahat ng tinig ng mga yon ay bumabalik para ako'y usigin. Maging si Lazaro. Walang halaga ang aking katawan sapagkat ako'y tutungo pag ako'y namatay sa kapayapaan at kagalang. Ngunit ang kasaysayan ay hindi natatapos dito. Sa mga oras na ito na ika-20 siglo habang tayo nagtatamasa ng buhay na ito, ang mayaman ay nagdaranas na ng paghihirap sa 2,000 taon. Sa mga sandaling ito, ang kanyang paghihirap sa alab na iyon ay walang kahit na konting patin. Ang kanyang dilay utal at tuyo. Patuloy siyang nagbibintang at pinagbibintangan. Pero sa kabila nito ay mayroon siyang kinatatakutang kasama na ibang naroon. Ito ang pagharap nila sa dakilang puting luklukan ng paghahatol. Anong kahiyaan at hapis kung buksan at basahin ang kanilang mga ginawa? Maririnig nila ang mga salitang, lumayo kayong mga isinumpa sa walang hanggang nag-aalab na apoy na inihanda para sa diablo at kanyang mga kampon.
makikita natin ang ilang kahindik-hindik na pangyayari sa impyerno na nilarawan pero sa salita o larawan ay hindi maisasaad ang lagim nito. Sa Hebreo 10:31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Hayaan ninyo na bigyan ko kayo ng isa pang halimbawa tungkol sa impyerno. Ang impyerno ay magpakailanman. 10,000 taon simula ngayon, ang bawat makasalanan ay naroon pa sa impyerno. 100,000 taon simula ngayon, ang makasalanan ay naroon pa sa impyerno. 1,000,000 taon simula ngayon, ang bawat makasalanan ay naroon pa sa impyerno. 100,000,000 taon ang bawat makasalanan sa impyerno ay nagkakasala, nagmumura, umiiyak, nanlulumo pa sa sakit na hindi pa naranasan ng mortal na tao sa ngayon. Tignan ninyo ang chart na ito. Ang layunin ko ay tulungan kayong mag-isip kung hanggang kailan ang impyerno. Ang numero 1, kung dagdagan ng 6 na zero ay 1,000,000 taon. Dagdagan pa ng 3 zero, ito'y 1,000,000,000 taon. Dagdagan pa ng 3 zero, ito'y 1,000,000,000,000 taon. Pero hindi lang yon. Kung tingnan natin ang chart, makikita natin ang bilang 1 at maraming zero na naglalarawan ng 33 trilyong taon. Pagkatapos ng mahabang panahong ito ay walang pag-asang makatakas ang makasalanan sa impyerno. Mananatili sila doon magpakailanman. Isa sa mga kilalang mangangaral ngayon ay si Dr. Bob Wade. Ang kanyang paniniwala tungkol dito'y tuwiran. Sa kabila ng mga sinasabi ng mga kritiko at mga nagmamarunong tungkol sa impyerno, naniniwala ako ang paglalarawan ng ating Panginoong Hesus sa Lucas 16 ay siyang talagang tama. Tila nakikinikinita ko ang impyerno ay hantungan ng mga namamatay ng mga hindi ligtas. At doon ng pagpaparusa ng may kamalayan ay maliwanag na isinasagawa. Halimbawa, maraming taong hindi makapaniwala sakaling napag-alaman nila na sa parehong luma at bagong tipan ng Biblia, nagtuturo na ang kaluluwa ay tunay na nakararamdam ng tulad ng sa katawan. Halimbawa, sa talata 23, ang mayamang lalaki ay nagising na lamang sa gitna ng matinding pagdurusa. Binata, kanino ka nagpapalakas? Na para lang sa kanila ipapahamak mo yung kaluluwa sa impyerno. Hindi ko ibig na magsalita ng ganito, binata. Pero kung ikaw ay nasa impyerno ngayon, makikita mo si Ken sa apoy ng pagdurusa. Makikita mo ang paghihirap na hindi mo pa nakikita. Ang impyerno'y tinawag na walang hanggang kailalimang hukay. Nangangahulugang ang mga makasalanan na ipatuloy na nahuhulog magpakailanman. Wala kang mayayapakang matibay. Sa Apokalipsis 9, mababasa natin ang patungkol sa mga nilikhang tumataan sa impyerno na silang bahagi ng paghihirap doon. Aahon sila sa lupa sa loob ng 5 buwan para pahirapan ng tao at muling babalik sa impyerno magpakailanman. Tinawag na balang itong nilikha pero hindi tulad ng mga balang na nakikita ninyo. Ang mga ito'y tulad ng kabayo. May mga pananggalang na bakal, ang paa nila ay tulad ng sa leon. May buhok ng babae at koronang ginto. At ang kanilang buntot ay tulad ng alakdan. Ang walang hanggang pagdurusa ng mga isinumpay maulunigan magpakailanman. Inyong isipin ang pagtakas ni Esau. Ito'y bunga ng pagbibili ko ng aking kaluluwa sa isang mangkok na pagkain. At ang bawat makasalanang nagtungo sa impyerno Itay! Bumalik ka, Moises! Hindi ko alam ang aking nagawa! Hindi ko alam! ang inyong mga kasama doon ay pawang masasama. Lahat ng mamamatay tao simula nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan ay naroon. Noong bago pa lang ang tao sa lupa, mababasa natin ang unang mamamatay tao sa Genesis 4 at kinausap ni Cain ang kanyang kapatid na Abel. At nangyari nang sila'y nasa parang ay tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay.
Maaaring sinakal ni Cain ang kanyang kapatid hanggang mamatay. Ngunit kahit ano pang ginamit niya, natitiyak ko na hindi niya ito malilimutan. Sa ikalawang hari, Kabanata 8, mababasa natin ang isa pang kasaysayan ng pagpatay. Si Hazael, pinatay niya ang Haring Ben-Hadad na nakaratay sa banig ng karamdaman. Kumuha si Hazael ng makapal na tela, itinubog sa tubig at inilagay sa mukha ng hari hanggang mamatay. Wala ng oras para talakayin pa natin ang patungkol kay Ahab at Jezebel. Atalia na masamang reyna, ang paraon sa Exodo, at ang iba pang mamamatay tao sa luma't bagong tipan. Maraming maaari nating pag-usapan, ngunit isa na lamang gagawing halimbawa, ang pumatay kay Juan Bautista. Si Herodes, Herodias at Salome ang mga pangunahing tao dito. Pero ang lalaking pumugot sa ulo ni Juan Bautista ay naroon din. Kaibigan, tanungin mo ang iyong sarili. Ganyan ba mahalaga ang aking mga kasalanang pagdurusa sa impyerno? Kung ikaw ay naroon sa impyerno ngayon, magbabagong iyong isip. Marahil makikita mong ilan sa mga mamamatay taong binanggit sa Biblia. Kumusta? Bagong dating ka lang yata. Hindi ko kayo natatandaan. Kailan ka pa ba namatay? Hindi ko alam. Siya si Hazael. Siya ang pumutol sa ulo ni Juan Bautista at ibinigay kay Salome. Hindi niya nakakalimutan. Lahat ng makita niya ay akala si Juan Bautista. Hindi kasi Juan Bautista. Di ba? Hindi ako. Hindi. Kawawang Cain. Sana'y matigilan niyang tingnan ang kanyang mga kamay na ginamit pagpatay sa kanyang kapatid na si Abel. Ayun. Siya ay si Hazael na hari ng Syria. Naging hari siya pagkatapos niyang patayin si Ben-Hadad. Ngunit dito sa impyerno, isa lamang siya sa mga kaluluwang walang pag-asa. Bakit nakatingin sa akin ang lalaking yun? Sinabi ko na sa'yo, akala niya ikaw si Juan Bautista. Buhay pa siya! Buhay pa siya! Ngunit ngayon, papatay ko siya!